Mukhang itong Magnolia Chicken Templados ay minamalas talaga. Dahil siyempre alam nyo na itong si Arvin Tolentino, originally dapat sa kanila daw yan. Pero ngayon mukhang sa Barangay Ginebra. Mapupunta dahil nangangailangan nga sila ng big man dahil injured itong si Jamie Malonzo. So ang ibibigay na lang daw sa Magnolia na pangkonsuelo ay itong si Stephen Holt. Pero ngayon ang latest report na lumabas, pati si Stephen Holt ay ibibigay rin sa Barangay Ginebra. Ayon dito sa Spin PH, ito raw si Stephen Holt dahil eligible na siya matrade, ititrade siya dito sa Gene Kings. So mukhang walang mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Pero syempre kung Magnolia, maghihinayang ka talaga. Dahil sabi nga nung iba, ang pinakamagandang mangyari sa Magnolia ay i-trade dito si Paul Lee para dito kay Stephen Holt. At least masasabi na fair trade yan. At makakakuha pa sila ng magandang point guard at playmaker. Pero sa ngayon, mukhang mangyayari sa Ginebra mapupunta dito si Stephen Holt pati si Arvin Tolentino. So hindi natin alam kung sino mabibigay dito sa Magnolia, kung si Javi Gomez de Leano ba o si Isaac Go. Pero ang balita natin, ito si Isaac Go baka sa Ginebra din ibigay. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay kinakailangan mag-rebuild. Ibig sabihin, kailangan nilang bumuo ng malakas na team. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay mangyayari dahil yung mga kukunin sana nilang player ay mukhang sa Barangay Ginebra ibibigay dahil ang Ginebra nangangailangan din. Itong Magnolia ngayon, bukod sa mga players, syempre may sitwasyon pa doon sa coach. Hindi natin malaman kung magtataga dyan si Chito Victolero o hindi. Kaya medyo masalimuot o medyo magulpa yung sitwasyon dito ng Chicken Templados. Kailangan din nating obserbahan na itong Magnolia ngayon ay hindi pa nakasisiguro kung sino yung mga players na i-retain nila. Sabi nung iba, ang hindi lang dyan pwedeng i-trade ay si Ian Sanggalang. Kaya abangan natin baka yung ibang players dyan, bukod kay Lee, ay ma-trade na rin. Umalis na si Kai Sotto doon sa kanyang Japan B-League team ngayon. At bilang isang free agent, hindi pa nag-aanunsyo kung saang team ito pupunta. Ang balita, of course, ito ay magsusuta para sa Gilas Pilipinas, kumpirmado yon. Pero yung next move niya ay hindi pa malinaw. Ang sabi ng iba, ito ay mag-a-apply ulit dito sa NBA training camp at susubukan niya ulit makapunta ron. Ang sabi naman ng iba, baka ito na ang tsansa para dito sa Converge Fiber Xers na kunin ito si Kai Sotto at kumbinsihin na sumali dito sa draft. Tandaan niyo, sinabi ni Coach Aldin Ayon na kung mag-a-apply sa draft si Kai Sotto, siya ang kukunin nila. Ang tanong ngayon ay kung makukumbinsi ba nila ito si Kai Sotto. Ang sabi ng iba, offeran daw yan ng Converge ng 3 million pesos a month para sumali dito sa PBA. Kung sakaling magpa-draft si Kai Sotto, walang duda yan ang kukunin ng Converge bilang number 1 pick, hindi si Justin Baltasar. So abangan na lang natin kung ito ay mangyayari. Pero sa tandaan natin, ito si Greg Stotter, naglaro yan sa Japan B-League. Pero bumalik siya dito sa Pilipinas dahil ang laki rin nung binigay ng MPBL. Ibig sabihin, kung ang MPBL kayang tapatan yung ino-offer kay Greg Stotter, sigurado ako na itong mga teams dito sa PBA katulad ng Converge ay kaya ring tapatan yung ino-offer dito kay Kai Sotto kung gugustuhin nila. Pero ang tanong, si Kai Sotto ba ay interesadong maglaro sa PBA? Kasi ang tingin ng karamihan, kaya umalis si Kai Sotto doon sa kanyang team sa Japan dahil susubukan niya ulit dito sa NBA training camp para makapaglaro sa NBA. Dahil syempre, iyan ang ultimate goal ng lahat ng mga players abroad na magkaroon ng tsansa na maglaro dito sa NBA. Kaya abangan na lang natin kung saan talaga mapupunta si Kai Sotto. If ever pumunta yan sa PBA, yan ang magiging most dominant player sigurado dahil nakita naman natin yung skill set niya. At tandaan natin, 22 years old pa lang to at lumalakas pa at lalo pang gumagaling. Nanalo man itong Meralco Bolts dito sa Game 2 ay naiilang pa rin sila at nangangamba na dadayain daw sila ng mga referee dito sa Game 3 na gaganapin out of town. Ayon dito sa article na lumabas ngayon, mukhang ito raw Meralco Bolts ay hindi nagugustuhan dahil masyadong maraming free throws ang binibigay dito sa Ginebra at mga fouls lalo na kay Christian Standhardinger. Mahigit 20 free throws daw ang binibigay dito kay Standhardinger at lahat ng big men ng Meralco napafoul trouble. Ayon dito sa Meralco, inaasahan nila ang ganitong tawagan pa rin dito sa Game 3. Sinabi ng Meralco nung Game 1 ganyan ang nangyari at nung Game 2 ganun pa rin. Dinadaya daw sila ng mga referee pero at least nakabawi sila sa Game 2. Pero sinabi nila na delikado daw sila sa Game 3 dahil ito ay out of town. Dahil pag out of town, puro fans daw ng Ginebra ang palaging nandoon at baka ma-impluensyahan ng mga ito yung mga officials.
Ganun pa man, sinabi ng mga Hinebra fans, nagdadahilan lang itong Meralco. Ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa yung laban ay meron na silang dahilan kapag natalo. At ang Hinebra ngayon ay kulang nga sa manpower. Wala si Jamie Malonzo at itong si Jeremiah Gray. Kaya maasahan natin na medyo magiging interesting talaga yung laban nila. At syempre, ang babantayan ng mga tao dyan ay yung tawagan ng mga referee. Dahil sa ngayon, mukhang gustong sabihin ng Meralco na kapag sila ay lumaban dyan at nakita ninyo na foul trouble agad yung mga big men nila, maliwanag na talagang ginagawa ng mga referee ay pinapaboran itong Barangay Hinebra. Pero sa fans naman ng Hinebra, lumalabas dito ang katotohanan na ang Meralco ay nagdadahilan lang at hindi matanggap na hindi talaga nila kayang talunin ng Hinebra kahit kulang pa ito sa tao ngayon. Dahil nga sa kulang dyan si Malonzo at si Gray, kung titignan ninyo sa manpower, lamang pa Meralco. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta ng game na to at kung totoo nga na magkakaroon ng problema sa mga referee mamaya. Itong San Miguel Beer, kung titignan natin ay ang lakas-lakas na ng lineup. Pero ayon doon sa mga reports, mukhang naghahanap pa sila ng ibang paraan para lalo silang mas maging matindi para doon sa next season. Dahil paniwala ng karamihan, baka next season susubukan ulit ng SMB na maka-Grand Slam. Alam naman natin lahat na iyan talaga ang tinatarget ng koponan ng SMB. Si Leo Austria pa ang coach nila. Sa tingin natin, kumpleto na yung lineup ng San Miguel. Ang kulang na lang talaga ay isang power forward. Dahil nakita natin, itong si Mutaw Tuwa ay doble ang laro. Minsan nagpa-power forward, minsan nagiging backup center. So isa doon sa dalawa ang dapat kunin ng SMB. Sa tingin ko si Tautuwa magiging backup center nila yan at power forward ang kukunin. Hindi pa natin natitiyak kung sino. Pero ang matunog ang pangalan si Troy Rosario unless pumirma ito ng kontrata dito sa abroad. Ngayon naman, kung hindi si Troy Rosario, baka opera nila si Jason Perkins o kaya itong si Andreas Cahilig. Baka subukan din nilang makuha itong si Roosevelt Adams na naglalaro ngayon abroad. Ibig sabihin maraming options itong San Miguel Beer kung sakasakali na gusto nila na magpalakas pa dito sa kanilang lineup. At sa tingin ko, kinakailangan talaga nila ng isa pang additional scorer dyan sa power forward slot dahil medyo mahirap na yung lagay nila dyan ngayon. Kung sakasakali makakuha sila ng isang legit na power forward, sa tingin ko kumpleto na talaga ang San Miguel at hindi na nila kinakailangan pang gumawa ng trade. Next season, syempre, lalong may edad na itong sila Chris Ross, Terence Romeo, pero sa tingin ko kaya pa nila yan at maganda naman ang kondisyon. Basta hindi magkaka-injury si Ross at si Romeo, okay ang rotation ng San Miguel Beer. And of course, si Junmar Fajardo, kinakailangan maging healthy yan. Pagdating naman dito sa Game 3, kinakailangan siyempre San Miguel Beer ay gawin nila ang lahat para manalo dahil sasabihin na natin talaga na must win ito para sa Rain or Shine. Kaya magiging matindi ang labanan nila sa Game 3. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Carl Alarcos. Binabati din natin si Donel Santiago, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jonal Malyari, Romeo Conchada, John Ray Marquisuela, si Edwin Carmona Jr., si Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jason Mendoza, si Jonel Alagon. Pinabati din natin ang Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibung. Pinabati din natin si Malyari Macarinas, pati na rin si Juan Solege, Kuya Mike TV, Alexis Teterala at ang iba pa nating mga taga-subaybay.